Ito na po part 3 Idol Mark. Masayang yamakap si Kat sa dumating na mga magulang. Nagmano naman ako sa kanila. Kumain na din sila ng agahan at ako, tumungo na sa banyo upang maligo. Habang naliligo ay naalala kong muli ang mga tagpo kagabi. Matatapos na akong maligo ay biglang may kumatok, "Kuya, matagal ka pa ba?" Sigaw ni Kat. "O sandali na lang, nag-shave lang ako," sagot ko. "Pakibilis kuya at natatay na ako, hihihi." Sigaw niya muli. Pagbukas ko ng pinto ay nakita kong namimilipit si Kat. Naka-shorts lang ako at nakasampay sa balikat ang aking tuwalya. Ayun, natapos din. "Thank you kuya," wika ni Kat at nabigla ako nang bago siya pumasok sa CR ay humawak pa siya sa aking harapan na may titig na ng aakit. "Gear, nakakagigil," sabi ko sa aking sarili. Ngunit kailangan kong magpigil ngayon dahil nandito na ang kanyang mga parents at kapatid na lalaki. Nang tanghalian na ay napagkasundoan ng pamilya niya na kami ay mag-outing. "Bogart, madami ka bang project? Ay reserba mo next weekend, ha, swimming tayo sa Laguna," sabi sa akin ng binan kong lalaki. Nagdiwang ang pamilya dahil pala nag-click ang kanila business sa Pangasinan. Kailangan kong mag-overtime hanggang weekend para makasama kami ni Mrs. Pinaliwanag ko naman ito sa kanya na gagabihin ako ng ilang araw para matapos lahat ng Jonah projects ko this week. Sumangayon naman si Mrs. Okay na din ang naging setup ko na mag-overtime para at least ay maiwasan kong dapuan ng libog sa magkapatid. Na alam kong mahihirapan akong sumingit lalo na kay Kat dahil nandoon na nga ang kanyang mga magulang. Miyerkules ay 00:00 PM na akong nakauwi. Nakainom na din ako sa overtime sa Makati bago dumiretso sa bahay. Isang bote lang naman. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko na naman si Kat sa harap ng computer. Ganoon pa rin, tila pinagmamasdan niya ang mga hubad na litrato. Pero this time ay hindi na niya minimize ang window, tila at kampante na din sa akin. "Hello, bakit gising ka pa?" sabi ko sa kanya. Sabi ni ate, "Wait daw kita sagot niya sa akin. Naka-Indian seat siya sa upuan sa harap ng PC at paglapit ko ay aninag ko na naman ang kanyang hinaharap. Maging ang singit niya sa pagkakaupo ay sumisilip na rin. Bigla siyang tumayo at pinatay na rin ang PC. "Kuya, amoy alak ka halalagot ka kay ate." Hihihi, biro niya, pampatulog lang. Sabi ko naman, "Halika pan, asa nakita, mag-Hilamos na din." Kasi ako, sabay na tayo, wika niya. Di ko alam kung biro ba ito o totoo. Pero agad niyang hinawakan ang kamay ko at inakay patungong CR. "Hoy, ano ka ba, sila nanay ay tatay baka magising," pabulong kong sabi. "Kakaalis lang hinetid si kuya sa duty, mga 30 minutes pa yon," sagot niya. Natuwa naman ako sa narinig. Sa isip ko, nabitin siguro si Hipag noong nakaraang weekends. Pero teka, naalala ko na dapat ay may permiso kami ni Mrs. Kat. "Paano si ate mo?" tanong ko sa kanya. "No problem Kuya Bugs, kaya nga pinahintay kanyang umuwi hihihi," sagot niya. Nagpaalam na pala si Catherine sa aking asawa at sinabi niya na gusto niyang maranasan ang orgasm. Pumayag naman daw ang kanyang ate at pinahintay na lang ako at siya daw ay inaantok na. So meaning, may permiso na siya para tikman ko. Sa loob ng CR ay agad niya akong hinatak sa shower. Hubot-hubad kaming pumasok. Dito ay muli kong nasal-ayan ang buong katawan ng aking hipag. Pati ang kanyang mga melon na noong unang pagtatalik namin ay nakasando siya. Napakaputi, mala roses ang mga utong nito at maliit. "Kuya, sabunin mo naman ako," hiling niya. Makaraan ng 5 minuto ay natapos na ang sabunan. Hinawakan na niya ang aking ari at sinimulang salsalin. Ako naman ay busy sa paghalik sa kanyang leeg. Nahihiya pa akong hawakan ang lahat sa kanya baka kasi hindi. Ito kasama sa usapan nilang mag-ate. "Okay lang bang halikan ko mga nipples mo?" tanong ko sa kanya. Walang kibo ay ibinaba niya ang aking ulo sa tapat ng kanyang dibdib at hudyat na payag siya halikan ito. "Wow, ang sarap. Kat, okay ba ito sa ate mo?" tanong ko muli. Diniinan lamang niya ang aking ulo at tila sinasabing okay lang. Iniangat niya ang aking ulo at hinalikan ako.
Malambot ang kanyang mga labi. Sariwang-sariwa ika nga. Sa pagkakataong ito ay siya naman ang bumaba. At isinubo ang aking ari, Hayes. Sarap niyan Kat, sambit ko. Makaraan ng ilang minuto ay inabot mula sa kanyang hinubad na shorts ang kondom. Handang-handa si Hipag. Binuksan ito at inilagay sa matigas kong ari. Tumalikod siya sa akin at habang tumutulo sa kanyang mukha ang tubig sa shower ay bahagyang ini-address niya ang kanyang puwet, Kuya Bugs enter now hihihi, biro pa niya. Sa posisyong iyon ay alam kong gusto niya ang dog style. Sinunod ko naman ang hiling ng aking hipag. Napakaputi ng kanyang puwet, gaya ng kay Mrs. Marahan kong pinasok ang pagkabeb ni Kat at siya naman ay napaungol, sarap kuya, sambit niya. Habang salo ko ang kanyang maputing hinaharap, ay sabay himas ko naman sa makinis niyang puwet. Dahan-dahan ang aking pagbayo, nagring ang phone sa sala. Napahinto ako sa pagbayo kay Kat. Narinig kong sinagot ni Inday ang phone at magulang ni Kat ang kausap. Paparating na pala ito at naihatid na ang kapatid sa duty. Buksan na daw ang gate para di na bumusina at nakakahiya sa kapitbahay. Nakabuti naman sa amin ang tawag na iyon para kaagad ay makapagbihis na kami. Subalit masakit parehas ang aming puso ni Hipag dahil sa pagkabitin, tuloy na lang natin next time Kat, sambit ko sa kanya na halatang nadismaya sa pagkabitin. Minabuti naming di natuloy baka mahuli pa kami ng kanyang mga magulang. Araw ng Sabado, kami ay tutulak na patungong Laguna para sa outing ng pamilya. Nagrent ng isang bahay na may private pool sa Speedo Hill ang aking bainan para makapag-relax at magsaya. Sa biyahe ay mahiluhin parent si Mrs. Sakay ng kanilang van ay sa bandang likod kami. Naupo, si Angel sa bintana, ako katabi. Si Kat at bainan kong babae sa gitnang row, kapatid niyang lalaki ang driver at sa harap din si bainan kong lalaki. Habang nasa Skyway kami ay lumipat si Kat sa likod kung saan kami ni Mrs. ay nakaupo, Kuya Bugs paano ba tong app na ito? Ani Kat sabay lipat ng upuan. Pagtingin ko sa iPhone niya ay text message ang nakasulat, libog AQ now kuya, laman nito. Nanlaki ang mata ko sa nabasa. Palusot lang. Niya na magapaturo siya ng app. Ngumiti lang ako at pinagbigyan ang hipag. Tinignan ko si Mrs. at himbing sa pagtulog. Ilang araw na rin akong nabakante sa isip-isip ko. Ay touch ba itong icon na ito? Wika ni Kat sabay, touch, sa shorts ko, hindi, dapat slide mo muna, balik ko naman sabay, slide, ng mga kamay niya na tila pinipiga ako sa labas ng aking shorts. Nakatingin ako sa harap habang busy si Hipag sa app niya. Hindi halata ang ginagawa niya dahil nasa likod kami at lahat ay nakatingin sa daan. Bumawi naman ako sa ginagawa ni Kat. Marahang iniikot ko ang isang kamay ko sa likod niya. Saktong abot ko ang bandang singit ng aking hipag. Parang nakasandal siya sa akin at ang kamay ko ay nasa puso niya. Malakas ang loob ko dahil may aalis ko yon kung sakali mang tumingin ang bainan kong babae sa likod. Hanggang marating namin ang Laguna ay hawak ko ang puki ni Kat. Pagbaba namin ay paimpol ko itong dinilaan at inamoy. Ang bango pala ng puki ni Hipag sabi ko sa sarili ko. Ang bahay na nirentahan sa Speedhill ay may 2 kwarto lamang. Sinabi na agad ng biyenan ko na solo nilang mag-asawa ang 1 kwarto at sa 1 kwarto naman kami ng asawa ko kasama si Kat at ang lalaki niyang kapatid. Tanghali ay nagsalo-salo kami at pagsapit ng hapon ay naligo sa mainit-init na pool sa likod ng bahay. Pagsapit naman ng gabi, ay konting inuman naming mga lalaki. Si Mrs. ay as usual maagang nagyayang matulog, sabi ko 1 bote na lang at susunod na ako. Naiwan si Kat na naliligo pa rin sa pool at ang kapatid niyang ngayoy busy sa laptop sa tabi ng pool. Humiga ako sa tabi Mrs. at napaisip na naman. Naalala ang mga tagpo kanina sa pool. Naka-2-piece bikini si Kat na kulay. Itim at pasulyap-sulyap ito sa akin. Nagkakatama din minsan ang aming mga mata na tila nagsasabi ng humanda ka mamaya habang nag-i-imagine ay tumigas na naman ang aking ari. Hinimas ko ito sa tabi ng aking tulog na asawa. Nagulat ako nang biglang may tumapik sa akin, hoy, ano yan ha, si Kat pala ang tumapik,
Wala pa ang patulog lang, biro ko naman. Magsha-shower na pala siya at tapos na daw mag-swimming. Gusto mo tulungan kita? Hehehe, biro niya rin sa akin, naku baka pumasok na rin si kuya mo, sabi ko sa kanya. Hindi na raw matutulog sa loob ang kuya niya, nagpa siya daw itong sa sala na lang matulog at malamig naman daw doon. Halika na kuya, samahan mo naman akong mag-shower, hiling ni Kat na may halong pagnanasa sa mga mata. Subalit pagbangon ko ay nagising si Mrs. Sis ha, ikaw na yata ang nagyayaya ngayon, seryoso nitong sinabi. Nako hindi babes, nakita niya kasi akong nagsasarili. Sorry ha, sagot ko naman para di mapahamak ang kapatid, o sige, bilasan nyo ha at baka pumasok kuya mo, wika ni Angel. May dala ka bang kondom? Pahabol ni Mrs. Nako wala paano yan? Balik ko sa kanya, so walang penetration maliwanag, tugon ni Mrs. So sa tinginan ay nagkasundo kami ni Kat na walang penetration dala na rin ang bilin ni ate niya. Para din ito sa amin at baka nga naman. Mabuntis ko ang kapatid, malaking kahihiyan sa pamilya. Nagtanggal ng tapis na tuwalya si Hipag at ako na may sumunod na sa banyo. So paano, walang sex ha, oral na lang Kat, sabi ko kay Hipag. O sige, pero dapat labasan ako ha promise, muling hiling sa akin ni Hipag. Binuksan niya ang shower at sinimulan ko naman siyang halikan sa batok. Nakaharap, siya sa shower at ako naman ay sa kanyang likod nakapwesto. Dama niya ang tigas ng aking ari na nakatutok sa puwet niya. Habang sinasabon ko siya ay hilang-hing lamang ang naririnig ko mula sa kanya, kasi naman di ka nagdala ng kondom kuya, ulit niya na may kunot ang noo, di bale Kat, akong bahala, sagot ko. Pinatuwad ko siya na parang mag-dog style. Lumuhad ako at sinimulang dilaan ang kanyang ari habang umaagos ang tubig mula sa shower. Napakabango talaga ng hiwa ni Hipag. Maging ang kanyang puwet na flawless. Pinapatigas ko ang aking dila para kahit paano ay pumasok ito sa kanyang lagusan, nakikita kong namimilipit sa sarap si Hipag dahil sa aking pagdila. Kapalit ng aking dila ay ang pagpasok ko ng aking isang daliri sa sariwang hiwa ng aking Hipag. Oh. Ang sarap pala niyan Kuya Bugs, bulong niya sa akin. Pinaharap ko siya at sa pagkakataong ito ay kaharap ko na ang buong hiyas ng aking Hipag. Sa manipis nitong bulbol ay kitang-kita ko ang mga labi ng kanyang pagkababae na kulay pink. Muli ay dinilaan ko ito at panuksong tumitingin sa itaas sa kanya, pinatigas ko muli ang aking dila at salaisang finger ko ang hiyas ni Catherine. Kuya malapit na ako. Ayan na kuya, bulalas ni Kat at sabay sa bunot sa akin. Ilang saglit pa ay bigla na lamang siyang nanigas at tila tumirik ang mga mata, nilabasan na rin si Hipag. Nagalak din ako at napaligaya ko ang aking Hipag. Pinatay naman niya ako matapos siyang makarecover sa sarap na naramdaman. Umupo siya sa toilet bowl at tumapat sa aking ari, o kuya ako naman ha, sambit niya sa akin na nakatingin na naman ng may halong libog. Sa mga mata, salap, blur, kuya sarap nito talaga, sabi ni Kat sa akin at muling sinubo ang aking pagkalalaki. Ilang ulit pa ay naramdaman kong malapit na rin akong labasan. Naalala ko na uminom na naman ako ng alak kaya't sinabi ko na agad sa kanya na wag na niyang lasahan ang lalabas sa akin. Tumango lang siya at patuloy na sinubo ang aking ari, ayan na Kat, yan na sambit ko nang ako'y labasan, wow kuya buong-buo pa hihihi, biro niya. Sa akin. Natapos ako at nag-ayos na kami ng sarili, nauna akong lumabas at naiwan pa siya. Upang mag-toothbrush. Tumabi akong muli kay Angel at hinalikan ko siya sa noo. Ngumiti naman itong nakapikit. Ilang saglit pa ay lumabas na rin si Kat sa CR, good night kuya, sabay kindat sa akin ni Hipag. Napakasarap ng tulog ko noon at natikman ko na naman ang aking Hipag. Kinabukasan ay nag-swimming kaming muli. At bago sumapit ang tanghali ay nag-empake na rin at pabalik na kami ng Maynila. Simula ng mga araw na yon ay hindi naman. Nagbago ang pakikitungo ni Kat sa akin lalo na pagkaharap ang kanilang mga magulang. Kapag kami-kami lang ay minsan tuksuhan at nauuwi sa handjob, blowjob. Hindi na naulit ang aming sex or penetration talaga dahil mahirap na tumiempo sa bahay. Itutuloy.
Please subscribe my channel and like and share for more update. Malaking tulong na ang iyong like at subscribe, tulong nyo na rin yun sa akin para lalo ako ganahan mag-upload.